Natatakot si Vladimir Putin. Hindi niya ito ipapakita bilang presidente ng Russia. Siyempre, masyado siyang nag-aalala sa pagpapanatili ng imahe ng isang matatag na pinuno na naging epektibo para sa kanya bilang leader ng kanyang bansa. Sa likod ng mga eksena, nagdulot ang paranoia ni Putin ng mga hakbang na lampas sa simpleng pag-iingat. Maaaring alisin ang tao sa KGB pero hindi mo maalis ang KGB sa tao. Sa ngayon, natatakot si Putin sa mga drone ng Ukraine na abot hanggang Moscow. Natatakot si Putin sa paglapit ng mga drone ng Ukraine na posibleng magdulot ng kamatayan. Naisip niya ang isang magulong solusyon sa problema. Ayon sa ulat ng 24 Media, noong ika-12 ng Nobyembre, ang solusyon ay pagtatayo ng mga opisina sa buong Rusya. Kung isa lang, hindi ito kakaiba. Kailangan ng mga leader ng access sa opisina sa bansa para agad makaresponde sa mga sitwasyon. Ang pagkakaiba ng mga ganitong uri ng situation room at ng mga opisina ni Putin ay simple lang. Halos magkapareho ang mga opisina ng leader ng Rusya. Ayaw ni Putin na malaman ng iba ang kanyang kinaroroonan kahit kailan. Sabi ng United 24 Media na diskubre ng investigative outlet na sistema ang magkaparehong opisina ni Putin, katuwang ang Radio Free Europe, Radio Liberty, at Current Time para malaman kung ano ang ginagawa ni Putin. Ayon sa sistema, ang mga opisina ni Putin ay hindi opisyal na tinatawag na beige rooms at dinisenyo ang mga ito ayon sa mahigpit na pamantayan para magkaroon ng ganap na kontrol ang leader ng Russia sa mga ito sa lahat ng oras. Ayon sa outlet, natuklasan nila sa investigasyon na may hindi bababa sa 3 beige rooms. May ilang palatandaan na dapat hanapin kapag iniimbestigahan ang isa sa magkaparehong opisina ni Putin. Kasama sa mga palatandaan ang door handle, dekoratibong guhit, at mga folder. Malalaman mo ito mamaya kapag ipinaliwanag namin paano natuklasan ng sistema ang mga pekeng opisina. Ayon sa United 24 Media, eksaktong magkapareho ang ayos, pader, paneling, at kasangkapan ng mga beige na kwarto. Sa hindi nakakaalam, parang isang opisina lang ang tatlong ito. At iyon ang gusto ni Putin. Ginawa niya ang mga opisinang ito para sa opisyal na video ng mga pagpupulong para magmukhang laging nasa isang lugar. Pero hindi naman totoo. Ayon sa sistema, maaaring nasa Sochi, Valdai o Novo Ogaryovo si Putin anumang oras. Hindi mo malalaman kung alin doon base sa mga opisyal na larawan. Sadyang ganoon ang disenyo. Kung halos magkapareho ang mga opisina, pati sa maliliit na detalye gaya ng bilang ng lapis sa mesa, paano natuklasan ng sistema na umiiral na sila noon pa? Ipinaliwanag nila ang kanilang paraan. Sinuri ng organisasyon ang daan-daang publikasyon at 2 dosenang oras ng video tungkol kay Putin at mga opisyal. Kabilang ang programang Moscow Kremlin Putin sa telebisyon. Matapos makuha ang mga video at larawan, sinundan ito ng mahabang oras ng masusing pagsisiyasat na parang detective. Sinuri ng investigatibong organisasyon ang opisyal na dokumento ng pamahalaan tungkol sa pagbili at plano ng gusali at natuklasan nilang may ilang opisina sa Russia na may parehong disenyo. Sinuri nila ang travel records ng Russian state media journalists para malaman ang lokasyon at dahilan ng kanilang pagpunta, na tumulong sa organisasyon makabuo ng mas maraming impormasyon. Sa masusing pagsusuri, napansin ni sistema ang mga hindi tugma. Ang pangunahing opisina sa Novo Ogaryovo, ang basehan ng 2 iba pang opisina. Dito rin sinasabi ni Putin na siya ay naroroon tuwing nagpapalabas siya ng mga video ng sarili niya o ng kanyang mga kasamahan na nagtatrabaho sa sinasabing pangunahing opisina niya. Ang unang natuklasan ng sistema tungkol sa pekeng opisina ay noong Disyembre 2020. Noong araw na iyon, si Putin at Pavel Zarubin ay nasa labas ng Novo Ogaryovo. Habang dahan-dahang binubuksan ang pinto, nagsalita si Zarubin. Makatuwirang isipin na malaking bahagi ng paghahanda para sa press conference ay naganap mismo sa kwartong ito. Maaring makatuwiran isipin iyon, ngunit mali ang palagay na iyon. Ipinapakita sa programa si Putin na hinihila ang parehong hawakan. Parehong may label ng Novo Ogaryovo ang orihinal na eksena at kuha kay Putin, na pinagtibay ng Kremlin para hindi magduda ang manonood sa kinaroroonan ni Putin. Gusto ng Russian state television na paniwalain ang mga tao na magkasama sa iisang gusali at live ang kuha nina Putin at reporter. Gayunpaman, ang mga hawakan ng pinto na tampok sa programang pro-Putin ang nagbunyag ng katotohanan.
Makikita mong sina Putin at Zarubin ay nagbubukas ng magkaibang pinto kahit magkahawig ang mga ito. Sa isa, mas mataas ang hawakan. Sa kabila, mas mababa. Ayon ito sa ulat ng Current Time sa natuklasan ng sistema. Replika lang ang isa sa mga opisina na ito. Ang hawakan ng pinto sa kung ano ang kalaunan ay natuklasang opisina ni Putin sa Sochi ay sumusunod sa linya ng mga dugtungan ng slab na nasa katabing pader. Ang hawakan ng opisina sa Novo-Ogaryovo ay bahagyang mas mababa rito. Mas mababa ang dugtungan sa pader sa likod ni Putin kaysa sa dugtungan sa opisina ni Zarubin. Mayroon pang ibang mga palatandaan. Iba ang mga paa ng television stand, dami ng ventilasyon, at pad ng pagsusulat sa bawat opisina, kasalukuyang mga timer. Makikita lahat ito sa mga litrato na ibinahagi ng outlet. At lahat ng ito ay ebidensya na nagpapakita na si Putin ay may ilang opisina. Sinusubukan niyang gawing pareho ang itsura. Pero karaniwan ang ganitong pagkakaiba sa mga opisina sa mahigit 700 ulat na sinuri ng sistema. Isang araw, may bagong renovation. Pero ilang araw lang lumabas na naman ang ulat tungkol sa panibagong renovation o pagbabalik sa dati. Tapos na ang renovation. Isang publikasyon na tinatawag na ProWeek ang nagulat tungkol sa magkakaparehong opisina noong 2020 na nagresulta sa opisyal na pagtanggi ng Kremlin. Habang sinasabi na ang lahat ng aligasyon tungkol sa mga duplicate ay isang information attack lamang. Pinapakita ng reaksyong ito na ayaw ni Putin malaman ng mga tao na may halos magkapareho siyang opisina sa iba't ibang lugar. At narito naman ang ikatlong opisina. Matatagpuan ito sa Valdai. Ito ang opisina kung saan nagdaos ng mga pagpupulong si Putin kaugnay ng sunog sa Winter Cherry Hotel ng Russia noong Marso 2018 sa Siberia. Ang sunog ay pumatay ng 64 katao, kabilang ang 41 bata, at naging pambansang emerhensya. Maaaring dahil sa takot ni Putin sa galit ng mga kababayan matapos ang trahedya, kaya iniwasan niya ang opisina niya at ginamit ang duplicate sa Valdai. Pero paano natin malalaman na ang pekeng opisina na ito ay hindi rin yung ipinakita sa Sochi? Ayon kay sistema, mas malaki ang pagkakaiba ng Valdai kaysa sa dalawang opisina nito. Mas mataas ng kaunti ang tanawin sa pader sa likod ng pangunahing mesa ng opisina kaysa sa Novo-Ogaryovo at Sochi. May thermostat switch din sa panel malapit sa pinto sa Valdai. Sa dalawang iba pang opisina, ang switch na iyon ay nakalagay sa gilid, papunta sa ibabang kaliwang sulok ng panel. Magkakaiba ang kulay ng mesa sa tatlong opisina at sa Valdai. Kapareho pero mas mataas ng kaunti ang hawakan ng pinto kumpara sa Sochi. Maraming ebidensyang lumalabas. Kahit itanggi ng Kremlin, malinaw na may duplicate na opisina si Putin sa iba't ibang bahagi ng Russia. Itong tatlong opisina lang ang may ebidensya. Sabi ng United 24 Media, nagsimula ang hilig ni Putin sa mga palabas na kalokohan sa opisina noong 2014 kasabay ng pag-angkin ng Russia sa Crimea. Lalong lumala ang pagsisinungaling noong COVID-19 pandemic dahil gusto ni Putin na isipin ng mga tao na nag-iisa siya sa kanyang opisina sa Novo-Ogaryovo. Base sa footage na sinuri ng sistema, wala talaga siya roon at posibleng nasa Sochi o Valdai siya. Maaari mo ring idagdag ang paglabag niya sa sariling COVID-19 na restriksyon sa listahan ng mga krimen ni Putin. Mahalaga na kay Putin ang mga peking opisina kaya't bahagi na ito ng proseso sa Russia. Natuklasan sa investigasyon na ang paggamit ng Kremlin ng peking opisina at maling lokasyon ay naging karaniwang gawain ayon sa United 24 Media. Ayon sa sistema, ang sistemang ito ngayon ang humuhubog sa mga lohistika at protokol ng Estado upang mapanatili ang personal na seguridad at psikolohikal na kapanatagan ng leader ng Russia. Parang palipat-lipat si Putin sa tatlo niyang magkaparehong opisina. Mula simula ng pananakop niya sa Ukraine, ipinapaliwanag ng pahayag ang kanyang psikolohikal na kapanatagan. Tatalakayin natin ito mamaya. Kung di ka pa kumbinsido ng ulat ng sistema na may magkaparehong opisina si Putin at madalas siyang magsinungaling tungkol sa kinaroroonan niya, may dagdag pang ebidensya ang ulat ng pamfleti. Noong Setyembre 13, ibinunyag nilang nakausap nila si Gleb Karakulov, isang dating mataas na opisyal ng Kremlin at miyembro ng Elite Personal Security Service ni Putin. Tumalikod si Karakulov, 35 matapos lusubin ni Putin ang Ukraine. Dahil sa tungkulin niya, palagi siyang kasama ni Putin sa serbisyo. Nagbigay sa kanya ng kaalaman tungkol sa paranoyang pamumuno ng leader ng Russia. Kinumpirma ni Karakulov ang pagkakaroon ng magkaparehong mga opisina ni Putin
na sinasabing bahagi ito ng isang masalimuot na sistema ng seguridad na idinisenyo para maiwasan ang pagpaslang kay Putin. Ibinunyag din niya ang mga detalyeng di napansin o itinuring na di mahalaga ng sistema, tulad ng katotohanang halos walang laman ang mga opisina ni Putin para mabawasan ang panganib na matuklasan ito. Bawat opisina ay may tig-10 perpektong talas na lapis na inilalagay sa tabi ng computer screen at keyboard. Dagdag pa rito, bawat isa ay may 3 puting telepono sa mesa ni Putin. Lahat ay nakapwesto sa kanyang kaliwa, kasama ang isang mikropono na ginagamit kapag si Putin ay nakikipag-usap. Kapansin-pansin, walang mga bintana sa alinman sa 3 opisina. Ang pagkakaroon ng tanawin sa labas ay magiging malinaw na palatandaan na si Putin ay hindi talaga nasa opisina na sinasin niyang kinaroroonan niya. Minsan alam kong nasa Sochi siya, pero sa telebisyon at balita, pinapakitang namumuno siya ng pagpupulong sa Novogoryovo, ayon kay Karakulov kay Pamfletti. Tinanong ko, kasamahan ko sa Sochi kung umalis na siya. Sabi niya, hindi pa, nandito pa siya. Sa palagay ko, ito ay para lituhin ang banyagang intelihensya at maiwasan ang pagtatangkang patayin siya. Ayon kay Herakulov, sobrang lalim ng paranoia ni Putin na pati ang mga security official niya ay nagpapalipad ng eroplano o nagpapadala ng presidential convoy sa mga lugar na wala naman talagang balak puntahan ni Putin. Lahat ito ay panlilinlang lang. Pero kahit gaano pa katalino ang plano, may maliliit at masasabi ng iba na maiiwasang mga pagkakamali na nagbunyag ng kanilang lihim. Tungkol naman sa kung bakit si Putin ay ginagawa ang lahat para itago ang kanyang kinaroroonan, ipinapahiwatig ng mga komento ni Harakulov na takot ang leader ng Russia sa mga tangkang pagpatay at sa posibilidad na malaman ng mga dayuhang ahente ang mga lihim ng Russia. Pero nagdulot pa ng takot para sa kanyang buhay ang digmaan sa Ukraine. Dahil dito, 29 sa 30 pampublikong paglabas niya ay sa Valdai Clone Office ginawa. Hindi sa dapat niyang opisina sa Novogoryovo mula Enero hanggang Setyembre 2025. Ito rin ang dahilan kaya napapalibutan ng 14 air defense systems, kabilang ang 13 Pantsir missile systems ang Valdai office. Ayon sa United 24 media, takot si Putin sa mga drone ng Ukraine at may dahilan siya para dito. Sabi ng United 24 media, isa sa mga dahilan kaya ginagamit ni Putin ang Valdai Clone Office ay dahil napapaligiran ito ng kagubatan. Mas madaling itago ang air defense system sa mga puno kaysa sa urbanong paligid ng Novogoryovo. Ang Valdai ay isa sa pinakapinagtibay na lugar sa Rusya. Alam ni Putin na may long-range drone ang Ukraine na kayang umiwas sa air defense basta't alam nila ang posisyon ng depensa. Ibig sabihin, nagtatago si Putin sa isang tirahan sa pagitan ng Moscow at St. Petersburg, imbes na magtrabaho sa kabisera tulad ng ibang leader. Alam ni Putin na gustong-gusto ng Ukraine na patumbahin siya gamit ang isa sa mga drone nito. At alam din niyang may kakayahan ang Ukraine na gawin iyon. Ayon sa Militani, sa ulat ng Mayo 2025, ang F-15, isa long-range drone ng bansa ay may abot na 1,600 kilometer. Katumbas ito ng 974 na milya sapat para mapanganib ang opisina ng Novogoryovo. Ang urbanong lokasyon ng opisina na iyon ay nangangahulugan din na hindi madaling maitago ni Putin ang mga air defense na kayang magpabagsak ng mga drone. Kaya mas lalo pang nagiging vulnerable ang posisyon. Madalas nang pinupuntirya ng Ukraine ang Moscow gamit ang long-range drones mula nang ma-develop nila ito. Ang pinakahuli sa mga siege na ito ay nangyari noong katapusan ng Oktubre, kung saan nagpadala ang Ukraine ng mga drones sa Moscow sa loob ng 3 magkasunod na gabi na nagresulta sa pagsasara ng mga paliparan. Nagpadala siya ng mensahe kay Putin na hindi siya ligtas sa kabisera ng kanyang bansa. Ginamit ng Ukraine ang mga drone na nakatuon sa Moscow upang sirain ang mga ari-ariang militar at industrial. Ayon sa Guardian noong Oktubre 20, tiyak na may mga drone na tinarget si Putin kung hindi siya umalis mula sa pinakamahalagang lungsod ng Russia. Bukod sa panlilinlang sa Ukraine, tila niloloko rin ng mga pekeng opisina ni Putin ang sarili niyang mamamayan. Ayon sa state television, nagtatrabaho si Putin mula sa opisina niya sa Novogoryovo na tinuturing na sentro ng kanyang kapangyarihan. At ang mga istasyon ng telebisyon na regular na sinasabing dito siya naroroon ay maaaring idinisenyo upang magbigay ng pakiramdam ng seguridad sa mga tao na sinusubukan ni Putin kontrolin. Abala sa trabaho ang inyong presidente ayon sa ulat at nananatili siya sa opisina dahil hindi siya natatakot sa Ukraine. Iyan ay isang ganap na kasinungalingan.
Ang pagpapakalat ng kasinungalingang iyan ay maaaring makatulong sa Kremlin na kumbinsihin ang kanilang mga tao na hindi ganoon kadelikado ang drone attacks ng Ukraine sa Russia. Kung hindi natatakot si Putin sa Ukraine, hindi rin dapat matakot ang mga Ruso. Kung hindi natatakot ang mga taong iyon sa Ukraine, wala silang dahilan tawagin si Putin na itigil ang pananakop. Gayunpaman, takot pa rin ang nagdidikta sa lahat ng desisyong pangseguridad na ginagawa ni Putin mula nang salakayin niya ang Ukraine. Ang dobleng opisina sa 3 lugar ay nagpapakita ng paranoia ni Putin. Marami pang iba. At ang ilan dito ay nagsimula pa bago ang pagsalakay sa Ukraine. Si Karakulov, na matatandaan ninyong dating miyembro ng seguridad ni Putin, ay nagsasabing palaging bumibiyahe si Putin ng walang dalang gamit na itinuturing na mahalaga ng marami sa atin ngayon. Ayon sa Canadian Broadcasting Corporation, ito ang pahayag ng tumakas na Russian. Hindi ko siya nakitang may cellphone. Lahat ng impormasyon niya ay galing sa mga taong malapit sa kanya. Ibig sabihin, wala siyang natatanggap na impormasyon. Hindi makakatulong kay Putin ang vacuum na iyon kapag sinusubukan niyang alamin kung ano ang nangyayari sa Russia o Ukraine. Ang pagpalibot ni Putin sa sarili ng mga alipores na sang-ayon lang sa kanya ay naglalayo sa kanya sa realidad. Mas matindi pa ang ibang palatandaan ng paranoia ni Putin kaysa sa mga magkaparehong opisina na ginawa para linlangin ang tao sa tunay niyang kinaroroonan. Noong Oktubre 2024, iniulat ng Independent na inutusan ni Putin ang pagpapatibag ng Botorov-Ruchi Mansion sa Sochi na tanaw ang Black Sea. Dati isa sa mga paboritong bakasyonan ni Putin, ang mansion ay tila naging bawal na lugar na para kay Putin. Pinalakas ng Ukraine ang drone at missile attacks sa Black Sea Fleet ng Russia. Dahil sa takot sa buhay niya, ipinagiba ni Putin ang kanyang palasyo para hindi ito maging target ng Ukraine. Bago ang demolisyon noong Mayo 2024, hindi bumisita si Putin sa bakasyonan ng 7 buwan bago Oktubre 2024. Ginugol ni Putin ang 37 araw kada taon sa mansyon, madalas kasama ang lihim niyang kasintahan na si Alina Kabayeva. Nawasak na ang mansyon at tila sinadya ni Putin na sirain ito. Kaya nagkaroon ng propaganda victory ang Ukraine nang ma-video ng drone nila ang pagkasira ng bakasyonan. Ang ilan sa mga hakbang sa seguridad ni Putin ay mas may praktikal na saysay. Ayon sa Moscow Times, ibinunyag ni Pamfletti na simula 2023, laging nagsusuot ng bulletproof vest si Putin tuwing lumalabas sa publiko. Ang hakbang na iyon ay ginawa base sa rekomendasyon ng Presidential Security Service ni Putin at may katwiran naman iyon para sa isang taong tila naniniwala na lahat ng tao ay gustong saktan siya. Ibinunyag ng Moscow Times noong tag-init ng 2024 na pinalakas ang seguridad ni Putin matapos magkaroon ng kakayahan ang Ukraine na atakihin ang Moscow. Mahigpit binabantayan ng Kremlin ang seguridad ni Vladimir Putin. Ayon sa isang opisyal na nakausap ng outlet, pinoprotektahan siya ng maraming bantay, nakikita at hindi nakikita. Lahat ito ay may katuturan. Mas praktikal ito kaysa gumawa ng peking opisina at sirain ang paboritong bahay bakasyonan. Gayunpaman, ang mga hakbang sa seguridad ni Putin ay biglang bumabalik sa pagiging kakaiba. Sa gitna ng mga ulat na sobra siyang paranoid na malaman ng kahit sino ang anumang bagay tungkol sa kanya. Dinala niya ang isang particular na maleta noong pagpupulong nila ni Pangulong Donald Trump sa Alaska noong Agosto. Isang maletang pangtae. Maraming tabloid ang nagulat tungkol sa kakaibang maletang ito. Ngunit hindi sila mga kagalang-galang na pahayagan. Ang Economic Times ay nagbuod ng kwento sa isang ulat noong Agosto 18 kung saan sinabi nitong si Putin ay pinapabantayan ng kanyang seguridad, linisin at itago ang kanyang dumi sa mga mahigpit na binabantayang maleta upang maiwasan ng mga dayuhang bansa na gamitin ang kanyang dumi para matukoy kung ano, kung meron man, ang mga pisikal niyang karamdaman. Ayon sa parehong pahayagan. Sabi ng mga reporter ng Paris Match na ginagawa na ni Putin ang sistemang ito mula pa noong bumisita siya sa France. Noong 2017, ayon din sa ulat, gumagamit siya ng portable na palikuran imbes na gumamit ng mga palikuran sa lugar tuwing bumibisita siya sa ibang bansa. Ito ay dahil takot siya na may makaalam tungkol sa kanya mula sa kanyang dumi. Dapat pagdudahan ang huling hakbang na ito sa seguridad, lalo na kung titingnan ang mga pinagkunan ng impormasyon. Gayunpaman, malinaw na ang lahat ng napag-usapan natin sa video na ito ay nagpapakita kay Putin bilang isang paranoid na baliw na sobrang takot sa mga maaaring mangyari dahil sa kanyang mga ginawa sa Ukraine, kaya ginagawa niya ang lahat ng maisip niya para maiwasan ito. Kahit makapangyarihan si Putin, ipinapakita ng pagsisiwalat ng kanyang clone offices na namumuhay siya sa takot araw-araw. Dapat lang kasi kapag nagtagal siya, siguradong haharapin siya ng mga drone ng Ukraine.
Noong Oktubre 26, nagsimulang magyabang si punong general ng Russia, Valery Gerasimov, mula sa mga bubong. Sabi niya, pinalibutan na ng Russia ang Pokrovsk at naipit ang 31 batalyon ng Ukraine. Konting panahon na lang at babagsak na ang lungsod. At mararanasan ng Ukraine ang isa sa pinakamalalaking pagkatalo nito mula nang simulan ni Vladimir Putin ang pananakop. May hanggang Oktubre 27 lang ang Ukraine para umalis sa Pokrovsk, kundi sisirain ang kanilang puwersa. Ayon kay Gerasimov, mahigit 2 linggo na ang lumipas at hindi pa rin bumabagsak ang Pokrovsk. Sa halip, ang lungsod na ito ang nagpapalugi kay Putin sa lahat ng bagay. Bagamat sinasabing malapit nang manalo ang Russia, malaki ang kanilang kawalan ng sundalo na nagdudulot ng kakulangan sa frontline. Handang gawin ni Putin ang lahat para makuha ang Pokrovsk. Hindi niya alam, baka isinusugal niya ang tsansa ng Russia sa Ukraine para lang makuha ito. Noong Nobyembre 12, iniulat ng Kiev Post na maraming sundalong Ruso ang namatay sa opensiba sa Pokrovsk. Nauubos na ang mga sundalong pwedeng ipadala ng bansa. Ayon sa ulat, agad nire-redeploy ng Russia ang mga sundalo mula ibang bahagi ng Ukraine para punan ang kakulangan sa Pokrovsk. Makitida ang hakbang na ito dahil binibigyan nito ng tsansa ang puwersa ng Ukraine sa labas ng lungsod na magkontra-atake at mabawi ang teritoryo. Hindi ito mahalaga kay Putin. Kailangang masakop niya ang Pokrovsk kahit ano pa ang kapalit. Ang impormasyong nasa likod ng ulat ng Kiev Post ay mula sa Atesh Resistance Movement na gumamit ng Telegram upang iulat na nakita nilang dagsa ang mga konboy ng militar ng Russia papunta sa Pokrovsk. Puno ng sundalo at kagamitan ang mga konboy mula ibang rehiyon ng Ukraine. Particular, ang mga rekurso na ito ay hinuhugot mula sa mga front ng Zaporizhia at Kherson na pareho ng labis na humina sa panig ng Russia. Naubos na ng hukbong Ruso ang pangunahing puwersa at reserbang operasyonal para sa opensiba. Napilitan silang ilantad ang ibang bahagi ng front. Ayon kay Artesh sa ulat niya sa Telegram noong Nobyembre 12, sinabi niyang minamadali ng Russia ang paglalagay ng mga bagong sundalo sa linya ng labanan sa Pokrovsk. Kaya nilalaktawan na nila ang mahalagang hakbang sa pagdating ng mga ito. Ayon sa 506 na Motorized Rifle Regiment, araw-araw ay dumarating ang daan-daang sundalo sa kanilang lugar. Ang bagong dating mula ibang unit ay agad ipinapasok sa pagsalakay. Kahit hindi pa sila naitalaga sa regiment, malinaw na ginagamit ni Putin ang kanyang estratehiyang pag-ubos. Ang tuloy-tuloy na pagdagsa ng mga tao ay sa huli ay babasag sa depensa ng Ukraine sa Pokrovsk. Gaano man kalakas ang mga depensang iyon. Ngunit ipinapakita ni Putin ang kakulangan sa malayong pagtingin habang ipinapadala niya ang mga sundalo sa halos tiyak na kamatayan. Kahit kailangan niyang bantayan ang Zaporizhia at Kherson, para sa karamihan ng sundalong ito, ang pagpunta sa Pokrovsk ay isang biyahe na walang balikan. Hindi na sila makakabalik para ipagtanggol ang mga lalong pinahinang teritoryo ni Putin. Sang-ayon ang United 24 Media na may source mula Atesh na patuloy ang Russia sa pagpapadala ng mga bagong tropa sa tiyak na kamatayan. Mababa ang morale ng mga bagong dating. Naapektado rin ang Pokrovsk push ni Putin na labis ng napahirapan at halos di na makilala. Nagsisimula ng magkaproblema ang kakayahang militar ng Russia. Ang mga sundalong dating nakaistasyon sa dating ligtas na rehiyon ay ipinapadala na upang harapin ang mga drone, artilleriya at fortifikasyon ng Ukraine. May dahilan si Putin sa pagpapahina ng Russia sa ilang bahagi ng Ukraine. Sa linggo bago ang ulat ng Kiev Post noong Nobyembre, 12 naglunsad ang Russia ng 132 pag-atake sa Pokrovsk. Tumaas ng 20% ang mga pag-atake kumpara noong nakaraang linggo. At ipinapakita nito sa atin na naniniwala si Putin na malapit nang makumpleto ng Russia ang tinuturing niyang huling pagsugod para sa Pokrovsk. Gayunpaman, hindi sapat ang tagumpay ng mga pag-atake ng Russia. Bagamat sinabing napapalibutan, hindi makuha ng puwersa ng Russia ang mahahalagang gusali at infrastruktura sa Pokrovsk ayon sa Kiev Post. Nagtuon ng pansin ang Ukraine sa pagpigil sa mga puwersa ng Russia na makapasok sa mga matataas na gusali, kaya't inaalisan sila ng mga estratehikong posisyon. Nakapasok ang puwersa ng Russia sa Pokrovsk, pero para silang bulag pagdating nila roon. Sinusulit ng Ukraine ito para mapaalis agad ang mananakop, kaya handa ang mga tagapagtanggol para sa susunod na pag-atake. Matindi man ang pag-atake ng Russia sa Pokrovsk,
Hindi pa rin ito gaanong umuusad. Nakatutok ang Russia sa hilagang Pokrovsk, ang sentro ng industriya ng lungsod. Gayunpaman, ayon sa Kiev Post, kontrolado pa rin ng Ukraine ang lahat ng mahahalagang daanan sa hilagang rehiyon. Kaya't nalilimitahan ang bilang ng mga reinforcement na maaring ipadala ng Russia. Kahit kumuha ng tropa mula ibang front, napipilitan pa rin ang Russia na magpadala ng maliliit na unit sa Pokrovsk. Nakaunti lang ang progreso. Sinusubukan ng Russia sumulong sa Rashin, hilagang kanluran ng Pokrovsk. Pero natitigilan sila doon. Mas hirap pala ang Russia sa Pokrovsk kaysa inaasahan. Nasa alanganin ito sa pagitan ng pagsubok na maglunsad ng mas matitinding pag-atake at pagharap sa kakulangan ng mga sundalo para sa mga pag-ataking iyon. Kaya napipilitan silang kumuha ng mga tauhan mula sa ibang bahagi ng Ukraine. Ang matinding pagtutok ni Putin sa pagkuha ng Pokrovsk, anuman ang mangyari, ay maaaring magtagumpay sa huli. Ngunit mauubos niya ang kanyang militar sa proseso. Maaaring gumana pa rin iyon para kay Putin. Ipapaliwanag ito mamaya sa video. Mas mahalaga ngayon ang implikasyon na nauubos na ang sundalo ng Russia sa Pokrovsk, kaya kailangan nilang magpadala ng reserba sa rehiyon. Tandaan na marami nang ipinadalang sundalo ang Russia sa harapan ng Pokrovsk. Nang inilunsad ni Putin ang pinagmamalaking opensiba ng Russia ngayong tag-init noong Mayo, ginawa niya ito na may tahasang layunin na sakupin ang Pokrovsk bago matapos ang Agosto. Dahil sa matinding hangarin niyang maabot ang layunin, nagtalaga siya ng mahigit 10,000 sundalo ayon sa ulat ng Cable News Network noong Hunyo. Marami na ang sundalo, pero kitang-kita na kailangan pa ng Russia ng dagdag. Hindi lang sundalo, pati mga ipinadala sa ibang bahagi ng Ukraine, ngayon ay nasa Pokrovsk na rin. Gilingan ng karne ni Putin. Ayon sa United 24 Media noong Nobyembre, 12 pinadadagdagan ng Russia ang kanilang tropa sa Ukraine sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga sundalong hindi dapat roon. Sa simula pa lang, nagpapadala ang Russia ng mga draft officer sa Ukraine. Particular, ang mga draft officer na iyon ay pinarurusahan dahil sa kanilang pagkabigong maabot ang kanilang recruitment quota. Ayon sa ulat ng United 24 Media, sinasabi nito na ang mga opisyal na ito, na kadalasan ay mga opisyal o sarhento, ay karaniwang naglilingkod sa mga rehiyon kung saan mababa ang recruitment. Ang Republika ng Sakha o Yakutia ay isang magandang halimbawa. Doon, ayon sa outlet, ang mga pinuno ng 7 opisyal ng enlistment ay ipinadala sa unahan at ngayon ay nagsisilbi na sa ika-5, ika-29 at ika-35 na hukbo ng Russia. Ang impormasyong ito ay hindi basta-basta lang kinuha mula sa wala. Ayon sa United 24 Media minomonitor ng HUR ng Ukraine ang kilos ng mga opisyal ng recruitment. At nakumpirma na si Putin ay nagpaparusa sa kanila dahil sa kanilang pagkabigong makakuha ng mga recruit sa bilang na kailangan ng Russia. Sa kanilang anunsyo tungkol sa bagong paraan ng Russia, binigyang diin nila na ang mga opisyal ng recruitment sa Yakutia ay kulang ng halos 40% sa kanilang target. Ipinaliwanag kung bakit sila unang pinarusahan, ngunit para kay Putin, ang parusa ay nagiging hindi sinasadyang paglalantad ng katotohanan. Ipinapakita nito kung gaano kalala ang sitwasyon ng lakas tao ng Russia. Ayon sa HUR, ipinapadala ang mga recruiter sa mga frontline sa mga lugar kung saan kulang ang populasyon ng mga lalaki para matugunan ang itinakdang pamantayan o kung saan imposibleng magsagawa ng kampanya ng pagre-recruit sa loob ng itinakdang panahon. Ipinapakita nito ang kawalan ng kaalaman ng Kremlin sa mga rehiyong hawak nila at ang pangangailangang mapunan agad ang mga pagkalugi. Ibig sabihin, wala nang kontrol si Putin sa sitwasyon. Nagtatakda siya ng di makatotohanang layunin at pinaparusahan ang hindi makatupar nito. Siyempre, ibig sabihin din nito na nagpapadala si Putin ng bihasang recruiter para mamatay sa Ukraine. Ang mga bagong opisyal ay mahihirapang maabot ang mga numero ni Putin. Kaya malamang maparusahan din sila at magpapatuloy ito kung saan muling isasakripisyo ng Russia ang mga sundalong may natatanging kakayahan sa mga madugong pag-atake sa Pokrovsk. May isa pang kawili-wiling detalye sa bahaging ito ng kwento. Ang mga tagakuha ng recruit na paparusahan ni Putin ay kadalasang nasa malalayong bahagi ng Russia, habang napapansin ng HUR na nawawalan na siya ng kontrol dito. Dati na silang naging malaking pinagkukunan ng tauhan para sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa Wilson Center noong Marso, mas pinipili ni Putin kumuha ng sundalo mula sa pinakamahirap at malalayong bahagi ng Russia. Ayon sa nagpadala, sobra ang pagkuha ng sundalo mula sa mga katutubong mamamayan ng Russia. May mga numerong nagpapatunay nito, gamit ang komunidad ng mga Buryat bilang halimbawa. Sabi ni Alexandra Gomazapova ng Free Buryatia Foundation, hindi bababa sa 2,400 at 70 taga-Buryatia ang napatay mula nang magsimula ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine. Sa republika na may 9
raang 80,000 katao at 30% buryat 200 at 52 ang namamatay sa labanan bawat 10,000 residente. Bilang paghahambing, tinatayang 1,000 at 200 at 15 na taga-Moscow ang napatay sa labanan sa isang lungsod na may 13.2 milyon na populasyon. Katumbas ito ng 72 nasawi kada 10,000 residente. Malinaw na may kinikilingan dito. Mas pinipili ni Putin na ipadala ang mahihirap at taga-malalayong lugar sa Ukraine para hindi maapektuhan ang mas mahahalagang lungsod ng Russia sa digmaang siya ang nagsimula. Bakit mahalaga yon? Gaya ng hirap ng mga recruitment officer sa Yakuta, nauubos na ang mahihirap na sundalo sa Russia na pwedeng hikayatin o suhulan ng kontrata para maglingkod. Halos wala nang natitira. Ibig sabihin, mapipilitan si Putin na mag-recruit mula sa mga lungsod na hindi gaanong naapektuhan ng digmaan. Di tulad ng mahihirap na rehiyon ng Russia. Ipinapakita ng pagpapadala ng reserba at recruiter sa front lines, pati parusa dahil sa hindi pag-abot ng kota, na hindi maganda ang kalagayan ng military recruitment ng Russia. Lalo pang lumala ang kalagayang pinansyal ng Russia na posibleng makaapekto sa ambisyon nitong mag-recruit. Noong Abril, nakausap ng The New York Post si George Barros, pinuno ng Russia team sa Institute for the Study of War. Sabi ni Barros, nagastos na ng Russia halos kalahati ng 106 na bilyon nitong liquid reserves para pondohan ang digmaan. Kung patuloy na magpapadala ng sundalo ang Russia sa Ukraine, tulad ng matinding pag-atake sa Pokrovsk, iyon ang ginagawa nila. Noong Abril, sapat lang ang pera ng Russia para sa sundalo nila sa loob ng 12 buwan. Nobyembre na ngayon, ayon kay Barros, may natitira na lang halos 1 taon na pondo ang Russia sa pinakamaganda. 2 taon at kalahati nang gumagana ang sistema ng paglikha ng mandirigma, ngunit nagsisimula na itong pumalya. Ayon kay Barros sa New York Post, ang Russia ay may limitasyon sa batas ng ekonomiya, kakulangan sa yaman, at hindi rin walang hanggan ang mapagkukunan ng tao. Kung ang Russia ay kinakailangang kumuha ng mga sundalo mula sa mas masaganang mga rehiyon ng bansa kumpara sa dati, gaya ng ipinapakita ng bumababang bilang ng mga nare-recruit sa mas malalayong rehiyon, kailangan talaga nilang gawin iyon. Kaya maaaring kailanganin pa ni Putin na mag-alok ng mas malaking pera sa mga kontrata ng sundalo kaysa sa kasalukuyan para mahikayat ang mas mayayamang Ruso na sumali sa harapan. Kung kakulangan man ito sa tao o sa pera, hirap ang Russia makakuha ng tao sa Pokrovsk. Pero gusto pa rin ni Putin ang lungsod at hindi niya iniintindi ang laki ng pagkalugi ng Russia sa pagsakop dito. Ayon sa RBC Ukraine, naubos na ng Russia ang kanilang pangunahing puwersa at marami sa kanilang operational reserves sa direksyon ng Pokrovsk. Dahil dito, halos masakop na ng Russia ang lungsod. Bagamat napaaga ang mga ulat ng pagkapalibot. Ayon sa Cable News Network noong Nobyembre, 800 nang sakupin ng Russia ang Pokrovsk matapos ang 21 buwang matinding labanan. Ngayon, ang tanong na lang ay, hanggang kailan kakayanin ng Ukraine? Hindi na kung paano mapapaalis ang mga puwersa ni Putin. Pero bakit? Bakit handang isakripisyo ni Putin ang mga posisyon ng Russia sa ibang lugar para lang ituloy ang laban sa Pokrovsk? Nabanggit natin kanina na maaaring magtagumpay si Putin sa pagsakop sa Pokrovsk kahit anong mangyari. Sa kabila ng malalaking pagkalugi ng Russia, ipinaliwanag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang kahulugan ng sitwasyon sa Pokrovsk sa mas malawak na konteksto ng digmaan. Noong Nobyembre 7 nagdaos ng media briefing si Zelensky kung saan ipinaliwanag niya iyon. Ang pagsulong para sa Pokrovsk ay may mga epekto na lampas pa sa mismong lungsod at maging sa rehiyon ng Donetsk. Naniniwala si Putin na makukuha ng Russia ang gusto kung masakop nila ang Pokrovsk. Ang lahat ng ito ay nauuwi sa parehong mga usapang pangkapayapaan na paulit-ulit na natigil at nagsimula muli sa buong 2025, kasama na ang takot ni Putin sa tumitinding presyon mula sa United States. Ayon kay Zelensky, noong Nobyembre 7, pinipilit ni Putin ang kwento na kaya nilang sakupin ang Donbas at hinihikayat ang kanluran na pilitin ang Ukraine na ibigay ito sa Russia. Anya, maaari itong makaapekto o magpaantala sa pagpapatupad ng mga parusa. Natatakot ang Russia sa matitinding desisyon ng United States at ginagamit ang kwento ng Pokrovsk para ipakitang nagtatagumpay sila sa labanan. Ang ideya na ang Pokrovsk ay magbibigay kay Putin ng kalamangan ang nagtulak sa leader ng Russia na subukang sakupin ang lungsod anuman ang mangyari. At hindi ba't alam mo na rin iyon? Ginagamit ni Putin ang Pokrovsk bilang alas kahit hindi pa ito nahuhulog at lumalala ang kalagayan ng tropa ng Russia. Noong Nobyembre, 12 iniulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty,
na handa na si Putin ipagpatuloy ang usapang kapayapaan sa Ukraine kahit tuloy pa rin ang labanan sa Pokrovsk. Kasunod iyan ng lihim na pagsisikap ng United Kingdom na muling buksan ang pag-uusap. Ngunit nabigo ito dahil tumanggi ang Russia sa mga hinihingi para sa kapayapaan. Agad sinabi ng tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov na sinubukan ng United Kingdom ang pag-uusap at may naganap na kontak. Pero agad na nabigo ang mga pag-uusap dahil walang intensyon o kagustuhan na pakinggan ang aming posisyon. Dahil hindi sila makapagpalitan ng opinyon, hindi umunlad ang pag-uusap nila. Ngayon, handa na ang Rusya na ipagpatuloy ang pag-uusap sa pagitan ng Rusya at Ukranya sa Istanbul. Sa ngayon, ipinahinto muna ng Kyiv ang negosasyon. Paulit-ulit na nanawagan ang mga opisyal ng Turkiya sa kanila na ipagpatuloy ang mga iyon. Handa na ang koponan ng mga negosyador ng Rusya para dyan. At nasa Ukranya na ang desisyon. Ayon sa isang mataas na opisyal ng Rusya na nakausap ng ahensyang balita ng Rusya na TASS noong Nobyembre 12, malinaw na makikita kung anong nangyayari dito. Kumpiyansa si Putin sa tagumpay sa Pokrovsk kahit na may mga pagkalugi ang Rusya at iniisip niyang maaari siyang umatake habang mainit pa ang sitwasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng presyon sa Ukranya upang sumang-ayon. Nagkakamali siya sa dalawang bagay. Una, maaaring hindi malaking tagumpay para sa Rusya ang pagkakakuha ng Pokrovsk, gaya ng ipinapakita ni Putin sa kanluran. Binanggit ng editor ng Independence World Affairs na si Sam Kiley sa artikulo noong Nobyembre 11, aabutin ng higit isang siglo bago masakop ng Rusya ang buong Ukraine kung ganito kabagal ang kanilang pagsulong sa digmaan. Kahit bumagsak ang Pokrovsk, ayon kay Kiley, wala nang mapapakinabangan o ipagtatanggol doon para sa Rusya. Dagdag pa, impyernong tanawin ang sasalubong sa mga puwersang Ruso na susubok pumasok sa Ukraine mula Pokrovsk. Handa na ang tanawin sa likod ng mga harapan ng Ukraine para sa pag-atras ng pangunahing puwersa. Ayon kay Kiley, inilagay ang libu-libong milyang trinsera, harang, bitag ng tangke, at mesin ng tinik na alambre. Walang duda, ang mga lihim na minahan, bunker, at piling target ay muling magdudulot ng madugong yugto sa susunod na hakbang ng Russia sa silangang harapan ng Ukraine. Tinitingnan ni Putin ang pagsakop sa Pokrovsk bilang posibleng katapusan, kaya ibinubuhos niya lahat sa lungsod. Naniniwala ang Ukraine na magdudulot ng mas malawak na karahasan ng Russia sa Donbas ang pagbagsak ng lungsod na iyon. Sa usaping pagdanak ng dugo, ito ang pangalawang dahilan kung bakit maaaring hindi ganoon kalaki ang halaga ng pagsakop ng Russia sa Pokrovsk, gaya ng inaasahan ni Putin. Kung bumagsak ang lungsod, babalik ang mga nawawalang sundalo ng Russia sa Pokrovsk at magdudulot ng sakit ng ulo sa kanila. Nakikita na natin ito ngayon dahil napipilitang humingi ng dagdag sundalo ang Russia mula sa ibang bahagi ng sinakop na Ukraine para mapanatili ang opensiba sa Pokrovsk. Hindi dapat maliitin ang laki ng pinsalang naranasan sa lungsod na iyon. Ayon sa Kyiv Post, malaki ang pinsalang idinulot ng Ukraine sa puwersa ng Russia sa Pokrovsk bago lumabas ang balitang nagdadala ng karagdagang sundalo sa rehiyon. Sa nakaraang 7 araw, 236 na sundalong Ruso ang napatay ng Ukraine at 136 pa ang nasugatan. Masama na ang balitang yan sa sarili nito, lalo na't ipinapakita nitong mas marami ang namamatay sa panig ng Russia kaysa sa mga nasusugatan. Sa kanilang pagsulong papuntang Pokrovsk, kailangang palitan ang mga namatay na sundalo, lalo na kung susubukang sumulong pa ng Russia lampas Pokrovsk sa impyernong nabanggit ni Kiley. Maliban sa mga namatay na tropa, nawalan din ang Russia ng isang tangke, 3 armored vehicles, at 23 iba pang sasakyan, gaya ng bisikleta at truck sa nakaraang linggo. Kung titingnan, ang kabuuan ng 2,025, sinabi ni David Axe sa kanyang Trench Arc na kolumna, nawalan ang Russia ng 10,000 sundalo na namatay o nasugatan sa Pokrovsk ngayong taon. Iyon ay noong Oktubre 6 pa. Isang buwan pa ng labanan ang tiyak na nagdagdag ng ilang libo pa sa bilang na iyon. Problema ito sa estilo ni Putin ng pagsakop sa Pokrovsk. Mukhang babagsak ang lungsod kahit abutin pa ng ilang linggo o buwan. Habang nagtatanggol ang Ukraine, mas maraming sundalo ang nawawala sa Russia dahil kinukuha nila ang iba mula sa ibang frontline para lumaban. Sa Pokrovsk, hirap ang Russian military recruitment. Kitang-kita sa mga parusang ibinibigay sa mga recruitment officer na pumapalya sa kota. Habang ginagamit ni Putin ang Pokrovsk para takutin ang Ukraine at kanluran, hindi niya nasagot ang tanong. Ano ang kasunod ng Pokrovsk?
Maaring nais ng Russia na maniwala ang kanluran na susunod na babagsak ang Donetsk matapos ang Pokrovsk. Ang totoo, marami pang matitibay na lungsod at teritoryo ang naghihintay sa pagod na puwersang Ruso. Kung makuha ng mga puwersang iyon ang Pokrovsk, walang kalamangan kung wasak ang sumusuportang hukbo. Malalaman lang iyon ni Putin kapag bumagsak ang Pokrovsk. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela habang nagpapadala ang United States ng mas marami pang mga kagamitang militar malapit sa baybayin ng Venezuela. Nagmamadaling humanap ng tulong ang kalaban para labanan ang banta ng United States. Dumating ang Russia para tumulong sa Venezuela. Sa ginawa nito, nagdesisyon ito ng napakabobo na may malaking epekto sa digmaan sa Ukraine at relasyon ng Russia sa United States. Ano ang malaking pagkakamali ng Russia sa Venezuela? Binigyan nila ito ng air defense. Noong Nobyembre 4, iniulat ng Warzone na kinumpirma ng mataas na opisyal ng batas sa Russia na nagbigay ang Russia ng maraming air defense sa Venezuela. Mas malala pa, iminungkahi rin ng parehong mambabatas na maaring magbigay ang Moscow ng mga ballistic at cruise missile sa hinaharap. Para kay Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela, kamangha-mangha ang balitang ito habang humaharap siya sa lumalaking banta mula sa mga barko ng United States malapit sa kanyang teritoryo. Kasama ng mga barkong iyon ang American Aircraft Carrier United States ship, si Gerald R. Ford, at ang fleet ng mga destroyer ay patungo sa Atlantic Ocean sa oras ng ulat ng TWZ. Balik tayo sa natatanggap ng Venezuela. Ang mambabatas ay si Alexei Zaravlev, unang Deputy Chairman ng Defense Committee ng State Duma ng Russia. Nagsalita siya sa Russian outlet na Gazeta.ru upang ibigay ang mga detalye. Ang mga Russian Panzer S-1 at Bogom-2 system ay kamakailan lang na ihatid sa Caracas. Gamit ang Ilyushin, 76 transport aircraft ayon kay Zaravlev sa outlet noong Nobyembre 1. Nagbanta rin siya sa United States, sinabing malayo pa ang kanyang ibinunyag kumpara sa lahat ng ipinadala ng Russia kay Maduro. Ang impormasyon tungkol sa dami at eksaktong pangalan ng mga inaangkat mula sa Russia ay classified, kaya maaring magulat ang mga Amerikano. Sabi pa ni Zaravlev, wala siyang nakikitang hadlang sa pagbibigay ng teknolohiya tulad ng Oreshnik o Caliber missile sa kaibigang bansa. Walang international na obligasyon na pumipigil sa Russia. Malinaw ang mensaheng ipinapadala. Kung magbanta pa ang United States sa Venezuela, bibigyan ng Russia si Maduro ng sandata para mapawalang bisa ito. Hindi mahalaga kung mangyayari ang pagpapawalang bisa. Ang mahalaga dito ay malinaw na ipinapakita ng Russia ang kanilang paninindigan at hayagang sinusuportahan ang isang bansa na itinuturing ng United States na kaaway. Binanggit ng TWZ na walang visual na ebidensya sa mga pahayag ni Zaravlev tungkol sa Panzer S-1 na patungong Venezuela. Malinaw na isang Russian Ilyushin 76 cargo plane ang dumating sa Caracas noong Oktubre 26 matapos dumaan sa paikot-ikot na ruta at ilang hintuan sa mga bansang nasa impluwensya ni Putin, ayon sa Defense News. Kabilang sa mga bansang ito, ang Cuba at Nicaragua. Bumalik ang eroplano sa Moscow sa pamamagitan ng mga bansang tulad ng Algeria, na nagpapahiwatig na maaaring kumuha ito ng kargamento na iuwi sa Russia matapos ihatid ang dala nito sa Venezuela. Kung totoo ang sinabi ng Russian na mambabatas, madaragdagan pa ang kakaibang koleksyon ng air defense ng Venezuela. Bago makialam ang Russia, ang depensa ay binubuo ng lumang surface-to-air missile systems na na-upgrade sa mga taon. Ngayon, mukhang dumating na ang mas modernong mga sistema at may potensyal itong magdulot ng seryosong banta sa anumang pag-atake mula sa himpapawid na maaaring pinag-iisipan ng United States sa Venezuela. Posibleng dumami pa ito. Iniulat ng Newsweek na pumirma ang Russia at Venezuela ng estratehikong kasunduan noong Mayo. Naratipika lang ang kasunduang iyon sa Russia noong Oktubre. Ipinapakita nitong naghintay si Putin ng tamang pagkakataon para maging kapaki-pakinabang sa Russia ang direktang suporta sa Venezuela. Ngayong naratipika ang kasunduan, nagsimulang magsalita ang mga tagapagsalita ng Kremlin tungkol sa posibleng tulong sa mga kaalyado ng Russia. Bukod sa mungkahi ni Zaravlev na agad ipadala ang Oreshnik Caliber missiles kay Maduro, ayon sa Newsweek, naging bukas na si Russian Minister of Foreign Affairs Sergei Lavrov. Ayon kay Sergei Lavrov noong Nobyembre, 11 handa ang Russia. Natuparin ang mga napagkasunduang obligasyon sa kasunduan, kasama ang mga kaibigang Venezuelan.
Nagpasalamat ang Venezuela sa tulong ng Russia na natanggap nila. Nagpasalamat si Foreign Minister Ivan Hilpinto sa Russia sa matibay na suporta sa ating soberanya noong Nobyembre 11. Sinabi rin ng Foreign Ministry ng Russia na handa silang tumugon sa anumang karagdagang kahilingan mula kay Maduro at sa kanyang mga tauhan sa Caracas. Ang nakikita natin dito ay ang Russia na ipinapakita ang lakas at impluwensya nito sa matibay na suporta sa Venezuela. Nais ni Putin iparating sa United States at kay Pangulong Donald Trump na nananatiling banta ang Russia. Ginagamit ng Russia ang Venezuela bilang proxy para magdala ng mapanganib na armas malapit sa United States. Kung matuloy ang pagdating ng Orechnik at Caliber missiles sa Venezuela, magkakaroon si Maduro ng sandatang pwedeng gamitin laban sa United States sa sariling teritoryo nito. Sa una, tila matalinong hakbang ito ng Russia para sa kapangyarihan. Nagkakaroon sila ng tsansang armasan ang kaalyado na pwedeng banta sa United States habang iniiwasan ang pananagutan sa paggamit ng sandatang galing Russia. Pero gaya ng sabi namin sa simula ng video, hindi matalino ang ginawa ng Russia sa Venezuela. Sobrang tanga talaga. Tulad ng sinabi ni William Spaniel sa isang video noong Nobyembre 7 tungkol sa kilos ng Russia, may tatlong dahilan kung bakit posibleng nagkamali si Putin. Ang pangunahing dahilan ay kaugnay ng Ukraine na naging sentro ng pansin ni Putin mula Pebrero 2022. Ibinato ni Spaniel ang malinaw na tanong. Tinatanong niya, ano ang ibig sabihin nito kung mas pinipili ni Putin na bigyang prioridad ang air defense ng Venezuela kaysa sa mga susunod na pinakamahinang target sa Russia? Tama siya. Nitong mga buwan, naging bangungot para sa Russia ang laki at bisa ng mga long-range strike ng Ukraine sa kanilang teritoryo. Ipinapakita ng pag-atake ng Ukraine sa oil refinery ng Russia ang bisa ng kanilang long-range drone at missile. Naglista ang Energy Newsbeat ng mga pag-atake sa mga refinery sa artikulo noong Nobyembre 11 matapos ulat ng panibagong tagumpay ng Ukraine. Mula Agosto hanggang simula ng Nobyembre, naglunsad ang Ukraine ng 58 pag-atake sa enerhiya ng Russia at 29 dito ay tinarget ang mga refinery. Katumbas ito ng 17 or 18 pag-atake kada buwan. At ang patuloy na tagumpay ay may mahalagang ibig sabihin. Hindi sapat ang proteksyon ng air defenses ng Russia kaya sa mga refinery nila. Palawakin pa ang saklaw hanggang 2,000 at 25, mahigit 60 drone strike na ang isinagawa ng Ukraine sa mga refinery ayon sa ulat. Tinamaan na nito ang kalahati ng 38 pangunahing refinery sa Russia, karamihan ay ilang beses. Dahilan ng shutdown at malaking problema sa bansa. Noong Nobyembre 11 bumaba ng 163% ang produksyon ng gasolina at 375% naman sa diesel ng Russia ayon sa ulat. Bumaba ng 300 at 4% ang refinery throughput dahil sa patuloy na pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Euronews, noong Nobyembre, 3 na apektuhan ng mga pag-atake ng Ukraine sa refinery ang 38% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia. Umabot na rin sa puntong kayang lumipad ng mga drone ng Ukraine ng 1,000 kilometro, samantalang dati ay 500 kilometro lang ang kaya nilang marating. Ayon sa ulat, nawalan ang Russia ng 50,000 bariles ng kapasidad sa pagre-refine bawat araw. At karamihan dito ay dahil sa mga drone na nagkakahalaga lang ng 55,000 bawat isa. Sinasabi namin ito dahil may ilang tanong kami. Ano ang kailangan ng Russia para pahinain ang bisa ng long-range drone ng Ukraine? Air defenses. Ano ang ipinadala nito kamakailan? At sinasabing ipagpapatuloy pa ang pagpapadala sa Venezuela. Air defenses. Napakabobo ng pinakabagong hakbang ng Russia dahil inaalisan nito ang sarili ng mismong bagay na kailangan nila para magkaroon ng tsansang mapigilan ang mga long-range na banta mula sa Ukraine. Tandaan, naging epektibo na ang mga drone na ito bago pa nagpadala ang Russia ng Buk at Panzer systems sa Venezuela. Dahil kakaunti na lang ang air defense systems nila, mas napapalala ng Russia ang paghina ng mga target na patuloy tinatamaan ng Ukraine. Hindi rin agad gaganda ang air defense situation ng Russia. Sabi ng Ministry of Defense ng Ukraine, 1,242 anti-aircraft units na ang nawala sa Russia mula simula ng pananakop ni Putin. Malaking bahagi na ng kanilang mga inventaryo ang nawala. Maaaring nawasak agad ang mga unit
or tinarget ng Ukraine ang mga radar na tumutulong maghanap ng target. Ilang mga analista rin ang napansin na ngayon ay may malalaking butas na sa teritoryo ng Russia na madaling mapasok ng mga drone ng Ukraine, iniulat ng Kiev. Independent ang opinyon ng dalawang eksperto sa artikulo noong Nobyembre 9, sabi ni Sasha Brookman ng International Institute for Strategic Studies, maraming air defense systems ang nawala sa Russia nitong 2 taon. Kaya posible na maraming butas sa depensa nila. Kaya nagiging madali ang matagumpay na pag-atake. Sinuportahan ni George Barros mula sa Institute for the Study of War ang opinyong iyon at nagdagdag pa siya. Kapag nalampasan mo na ang unang depensa sa paligid ng teatro sa Ukraine, ang natitirang bahagi ng Russia ay may mga butas at kahinaan. Mukhang kinonsentra ng Russia ang natitirang air defenses nito. Nawala pa sa sinakop na bahagi ng Ukraine. Mahalaga ang Moscow bilang kabisera. Kaya dapat itong protektahan kasama si Putin sa lahat ng pagkakataon. Pero napakalawak ng Russia. At kalat ang mga yaman nito sa iba't ibang lugar. Sa pagtutok sa Moscow at Ukraine, napahina na ng Russia ang sarili nito hanggang sa punto na kayang-kaya na ng Ukraine na magsagawa ng mapanirang mga pag-atake gamit ang drone na parang walang pumipigil dahil sa pagpapadala ng Russia ng mga unit ng depensa sa himpapawid laban sa drone ng Ukraine. Mas maraming butas ang lalabas. Sabi ni Spaniel, alam ni Putin ang katotohanan ito habang tinatalakay ang kakaibang kilos ng Russia sa Venezuela. Itinuturo niya na ang impormasyon ay siguradong umaabot kay Putin. Ang mga pag-atake sa refinery ay hayagang nakikita ng publiko. Sabi ni Spaniel, walang sino man sa Kremlin ang nagdududa kung nangyayari nga ba ang mga ito. At kung nagdududa ka, kung umaabot nga ba ang impormasyon doon, tandaan mong maraming oligarko ang nasa Kremlin at takot sila sa mga nangyayari. Tama lang na matakot sila. Nasusunog ang kanilang mga bulsa. Ang desisyon ni Putin na ipadala ang mga sistemang magpoprotekta sa kanilang mga refinery sa Venezuela ay hindi ikatutuwa ng mga oligarko. Dahil dito, ito ang pangalawang dahilan ni Spaniel kung bakit gumawa ng serye ng maling desisyon ang Russia. Akala ni Putin kontrolado na niya ang publiko sa Russia, pero hindi dapat siya masyadong kumpiyansa. Sabi ni Spaniel, parang gumagalaw si Putin base sa palagay na dati namang tama noong ibang bahagi ng kanyang pamumuno. Hindi mahalaga kung pinapasabog ang mga refinery at tumataas ang presyo ng gasolina. Sabi ni Spaniel tungkol sa tila pag-iisip ni Putin. Walang banta sa Kremlin ang populasyon ng Russia. At ang Kremlin ay nakatuon lang sa panlabas na pulisya. Kaya tiisin na lang ito ng mga mamamayang Ruso. May problema sa ganong pag-iisip. Kaya nauwi ito sa gasolina ayon kay Spaniel. Sinusubsidyohan ng Russia ang presyo ng gasolina para sa mga mamamayan na tinawag ni Spaniel na panlipunang kontrata ng Kremlin sa mga Ruso. Ginagamit nila ang damper payments bilang pangunahing paraan ng pagbibigay ng subsidya. Direktang ibinibigay ang mga bayad na ito sa mga oil refinery ng Russia para hikayatin silang magbenta ng produkto ng mas mura sa lokal na merkado kaysa magbenta sa mas mahal na presyo sa international. Dahil dito at sa ibang mekanismo, mas mababa ang presyo ng gasolina at diesel sa Russia. Kahit na tumataas ang presyo ng lahat ng bagay sa bansa, ang social contract na iyon ang tumutulong para mapanatiling kalmado ang mga tao sa Russia. Alam ni Putin ang halaga ng bayad na pampababa ng presyo. Sinuspinde niya ang pagbabawas ng subsidy noong Oktubre hanggang Mayo. Ayon kay Spaniel, hindi nakakatulong ang suspension na ito para mapanatili ng Russia ang kasunduan sa mga tao nito. Mas lalo pang tumaas ang presyo ng gasolina simula ng Ukraine ang kampanya sa mga refinery. At wala pa ring senyales na bababa ito. Dahil sa mga pag-atake ng Ukraine, tumaas ng 40 hanggang 50% ang presyo ng pakyawan ng gasolina simula umpisa ng 2025. Iniulat ng Moscow Times noong Nobyembre 4, ang produksyon ng pagpipino ng Russia ay 14% na mas mababa kaysa bago ang digmaan sa Ukraine at nasa pinakamababang antas mula 2019. Ang lahat ng ito ay konektado sa kabiguan ng Russia na mapigilan ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Hindi epektibo ang damper payments dahil nauubusan na ng gasolina ang mga refinery na pwede nilang ibenta. Patuloy pa ring tumataas ang mga presyo dahil sa mga problemang ito sa supply. At maaring hindi sana ganito kalala ang mga problemang ito kung hindi masyadong abala ang Russia sa usapin ng air defense. Ang pagpapadala ng air defenses sa Venezuela. Sa kabila ng nabasag na social contract ayon kay Spaniel, ay maaring magtulak sa populasyon ng Russia na akala ni Putin ay kontrolado. Sa sukdulan, walang kasiguraduhan.
Hindi nahihiya ang mga awtoridad ng Russia na supilin ang mga protesta gamit ang dahas at pagkakakulong. Inihalintulad ni Spaniel ang partial mobilization ng Russia noong 2000 at 22 sa Ukraine para ipakita kung paano maaaring maliitin ni Putin ang posibleng reaksyon ng publiko sa desisyon ng Russia na tulungan ang Venezuela sa air defenses na kailangan din ng Russia. Simula 2000 at 22, walang ibang naging mobilisasyon. Kahit opisyal, may mga minomobilisa. Ayon sa Eurasian Strategy Center, nakamit ng Kremlin ang mobilisasyon sa pag-aalok ng malalaking kontrata sa mga sundalo. Kapag wala ng pera, babalik ang multo ng mobilisasyon na nagpagalit sa maraming Ruso noong 2022. Magdudulot iyon ng matinding reaksyon. Ipinapahiwatig ni Spaniel na posibleng mangyari rin ang parehong reaksyon kung hindi masolusyonan ng Russia ang krisis sa gasolina. Mukhang hindi talaga iyon solusyon. Ipinadala pa ang tanging sandata laban sa drone ng Ukraine sa ibang bansa. Apektado rin ng issue sa gasolina ng Russia ang mga sundalo nila sa Ukraine. Hindi nila nakukuha ang gasolina, diesel at aviation fuel para sa pag-atake nila. Kaya namamatay sila. May ilang general ng Russia ang nananawagan na patalsikin si Putin. Ayon sa artikulo ng National Security Journal noong Oktubre, maraming aktibong general at matataas na opisyal ng Russia ang napapabilang sa banggaan kay Putin dahil sa mga naging masamang bunga ng kanyang maling desisyong militar. Isa sa mga inaalala nila ay ang matigas na pagkapit ni Putin sa parehong mga labis na kahilingan na hawak niya mula pa noong unang araw ng digmaan. Ayon sa dyaryo, nababahala sila dahil hindi inaamin ni Putin ang mga pagkakamali o binabago ang estratehiya sa bagong realidad ng labanan. Sa kabila ng mataas na bilang ng mga nasawi at iba pang matitinding pagkalugi, nananatiling hindi nagbabago ang mga pangunahing layunin ni Putin. Ang pagpapadala ng air defense sa Venezuela ay isa lang sa mga bagong pagkakamali ni Putin mula nang salakayin ang Ukraine. Maaaring ang kombinasyon ng mga nagagalit na general at ng sambayan ng Ruso na galit dahil sa nabaling kasunduan sa lipunan ang maging gantimpala na aanihin ng Kremlin dahil sa kanilang desisyon. Iyan ang nagdadala sa atin sa ikatlo at huling dahilan kung bakit napakabobo ng desisyon ni Putin na armasan ang Venezuela. Hindi maiiwasang magalit si Trump. Naniniwala si Spaniel na kaya ginawa ni Putin ang hakbang na ito ay dahil naniniwala siyang hindi purong pananakot lang ang ginagawa ng United States sa paligid ng Venezuela. Hindi siguro inaasahan ng Kremlin ang digmaan, ani Spaniel. Pero nag-aalala si Putin na tinatakot ng United States ang isang kakampi niya. Nililipat ni Putin ang air defenses para bigyan ng mas malaking kalamangan ang Venezuela kung magsimula ang negosasyon. Ayon kay Spaniel, sa krisis, ang mga kasunduang iwas digmaan ay dapat nakaayon sa balanse ng kapangyarihan. Kaya habang mas malakas ang kapangyarihan ng Venezuela, mas magiging maganda ang kalalabasan para sa kanila. Maging sa isang napagkasunduang ayos o sa inaasahang resulta ng digmaan. Ayon kay Spaniel, kasing halaga ng sandata sa kapayapaan, gaya ng gamit nito sa digmaan. Sa madaling salita, sinusubukan ni Putin na hadlangan si Trump, ginagamit ang impluwensya ng Amerika para sa lalaking ipinagmamalaki ang galing sa negosasyon. Ayaw niyang may ibang makialam sa negosasyong pinangungunahan ng militar. Sobrang nababahala na si Trump kay Putin. Ilang ulit nang napaniwala ni Putin si Trump sa peking pangako tungkol sa kapayapaan sa Ukraine nitong mga nakaraang buwan. Sasabihin ng leader ng Russia kay Trump na gusto niya ng kapayapaan, pero patuloy niya pa ring binobomba ang Ukraine at walang hakbang para sa totoong kapayapaan. Nitong mga linggo, lantad ang pagkadismaya ni Trump kay Putin. Noong Oktubre 22, kinansela ni Trump ang nakatakdang pagpupulong nila ni Putin sa Budapest at sinabi ni Trump, ayokong mag-aksaya ng oras sa isang walang kwentang pagpupulong. Ayokong mag-aksaya ng oras. Titignan natin ang mangyayari. Sa madaling sabi, hindi inakalang seryoso si Putin. Ayon kay Trump sa pagpupulong. Kaya bakit pa kailangang ituloy ang pagpupulong? Ang pagkadismaya ay naging senyales ng hakbang na matagal nang binabantaan ni Trump. Pagkatapos kanselahin ang pagpupulong sa Budapest, iniulat ng politiko na nagpatupad si Trump ng bagong parusa sa dalawang pangunahing kumpanya ng langis ng Russia, ang Rosneft at Lukoil. Nabigla ang Russia sa hakbang na ito na maaring magdulot ng malaking pagkalugi. Ngayon, tila tuluyan ng tinalikuran ni Trump si Putin na nagdulot ng mas matinding alitan kumpara sa anumang panahon mula sa ikalawang termino ni Trump bilang United States President. Hindi makakatulong sa relasyon ng Russia at Venezuela ang pagpapadala ng armas, lalo na't galit si Trump kay Putin. Patuloy na nasasangkot ang Russia sa digmaang nagdulot ng mahigit 115 milyong patay o sugatang sundalo
at sumisira sa industriya ng enerhiya nito. Hindi susunod si Trump sa labis na hinihingi ni Putin para sa kapayapaan, habang tinutulungan ng Russia ang bansang itinuturing na kaaway ng United States. Kailangan ni Putin si Trump para makuha ang gusto niya sa Ukraine kung hindi magbabayad ang Russia ng mas mabigat pang halaga sa dugo kaysa sa nabayaran na nito. Bago ang 2022, hindi agad maiisip ang Ukraine bilang isa sa mga pangunahing military superpower. Kilala na ito sa buong mundo dahil sa natatanging hukbo, modernong gamit militar, at mabilis na pag-unlad ng lokal na industriya ng depensa. Walang nakahula nito, pati ang NATO. Talagang nabigla ang alyansa sa nakakagulat na pagsusumikap ng Ukraine at sa pag-angat ng Kyiv sa ranggo ng militar. Hindi pa ito tapos. Araw-araw itong lumalakas, bumabasag ng hangganan, nagtatalaga ng bagong record, at pinapatunayang isa sa pinakadinamikong at makabagong puwersang militar sa mundo. Walang ibang lugar na mas kitang-kita ang ebolusyon ng militar ng Ukraine kundi sa larangan ng digmaan gamit ang drone. Habang maraming bansa, kabilang na ang ilan sa pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo, ay nagsisimula palang matutunan ang mga pangunahing kaalaman sa paggawa, pagpapalipad, at paggamit ng mga drone sa labanan. Sa reconnaissance at strike missions, malayo na ang Ukraine kumpara sa kanila. Sa loob ng wala pang 4 na taon mula nang magsimula ang digmaan, nagbago na ito mula sa pagiging baguhan sa drone hanggang sa pagiging eksperto. Nagsisilbi itong halimbawa sa ibang bansa at mas nahigitan pa nito ang Russia pagdating sa matalino at estratehikong paggamit ng mga walang taong sasakyang panghimpapawid at pandagat upang magdulot ng pinsala sa kalaban nito. Paano nito nagawa ang lahat ng ito? Sa totoo lang, ang simpleng sagot ay wala itong ibang pagpipilian. Unti-unting nagbago ang digmaan mula sa tradisyonal na labanan gamit ang tangke, trinchera at mekanisadong brigada, patungo sa labanan na pinaghaharian ng pambobomba mula sa himpapawid, mga kawan ng drone at sunod-sunod na pagpapakawala ng mga misil. Kailangan matutunan at makapag-adapt agad ng Ukraine kung gusto nitong magkaroon ng pag-asang mabuhay. Una, nagpadala ang Russia ng dos-dosinang drone, tapos naging daan-daan na gabi-gabi na tinatarget ang parehong militar at sibilyang infrastruktura ng walang awa at walang tigil. Kahit ang pinakamalalakas na militar sa mundo ay mahihirapan labanan ang ganitong bigat ng pag-atake dahil marami sa kanila ay walang karanasan sa pakikipaglaban gamit o laban sa ganitong karaming drone. Sa papel, pwede ring bumagsak ang Ukraine sa ilalim ng matinding presyon. Pero hindi ito nangyari. Tulad ng dati sa digmaan, nagsikap ang kanilang puwersa at hinarap ang lahat ng pagsubok sa banta ng pagkawala ng teritoryo sa mga Ruso at maraming inosenteng namamatay. Ginawa ng bansa ang pinakamahusay nitong kaya. Nag-adapt ito. Tiningnan nito ang ginagawa ng Russia at sinubukang higitan iyon. Habang dos-dosenang kumpanyang pangdepensa sa buong Ukraine ang nagsisikap palakasin ang drone capability ng bansa. Ang iba ay nagbago ng simpleng quadcopter para sa reconnaissance at assault missions. Ang iba ay lumikha ng bagong drone mula simula. May ilan pa ngang sumubok sa mas mahihirap na hamon, tulad ng pag-convert ng mga commercial na ultralight aircraft para maging unmanned kamikaze bombers. Unti-unti, nagbunga ang kanilang mga pagsisikap hanggang sa ngayon, kung saan ang Ukraine ay itinuturing ng nangunguna sa paggawa at inobasyon ng mga drone. Hindi lang sila gumawa ng pinaka-advanced na mga drone ngayon, kundi ipinakita rin nila ang husay ng mga ito sa aktual na operasyon. Ginamit nila ito sa maraming mapanirang atake laban sa puwersa ng Russia sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine at maging sa loob ng Russia. Sinira nila ang lahat mula paliparan, pabrika ng militar, hanggang oil refinery at imbakan ng gasolina. Malaki ang utang ng Ukraine sa kanilang kahusayan sa drone technology kaya nagpapatuloy pa ang digmaan. Malamang ay sumuko na ang Kyiv kung wala ang kanilang estratehikong drone groups at world-class drone operators. Pinatatatag nila ang kanilang mga linya ng depensa at paulit-ulit na itinataboy ang mga Ruso. Maaaring ang mga drone pa nga ang maging X-factor na magdadala ng tagumpay sa Ukraine sa huli. Para mangyari iyon, kailangan nila ng marami nito. Sa kabutihang palad, hindi naman ito dapat maging problema. Isang kamakailang ulat mula sa Bloomberg ang nagbunyag ng nakakagulat na estadistika na ang Ukraine ay kasalukuyang gumagawa ng humigit kumulang 4 na milyong unmanned aerial vehicles bawat taon. Kasama na rito ang lahat mula sa medyo mura at simpleng first-person view drones
na pinapatakbo ng mga piloto gamit ang nakakabit na onboard cameras hanggang sa mas advanced at mas kayang long-range strike drones. Ang mga drone na madalas gamitin ng Kyiv sa loob ng teritoryo ng kalaban para pasabugin ang pipeline at magsimula ng sunog sa mga pabrika ng armas ng Russia. Para maunawaan kung gaano kalaki ang 4 na milyon, heto ang isang direktang paghahambing. Ang Estados Unidos, na halos sa lahat ng sukatan ay ang pinakamalakas at pinaka-advanced na puwersang militar sa mundo, ay gumagawa lamang ng 10,000 drone kada taon, kaya sa bawat Amerikanong drone na lumalabas sa linya ng produksyon, 40 ang nagagawa ng Ukraine. At hindi lang dami ang kahanga-hanga sa industriya ng depensa ng Ukraine. Ayon kay Michael Burnett ng RAND, ipinagmamalaki rin ng Kyiv ang maraming uri ng drone. Hindi lang ito sa dami ng drone, kundi pati klase. Malamang mas marami pa ito kaysa sa pinagsamang mga bansa ng NATO ngayon. Totoo, habang ang hukbong Ruso ay nakatuon ng husto sa mga drone na Shahid type na nagmula sa Iran, ngunit ngayon ay ginagawa na ng maramihan sa lupaing Ruso. Pinili ng Ukraine ang mas dynamic at mas iba-ibang hukbo ng drone para laging mabigla ang kalaban. Sa simula ng labanan, ginamit ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga drone na Mugin 5 mula China sa pag-atake noong Agosto 2000 at 22 sa base ng Black Sea Fleet ng Russia sa Sevastopol, Crimea. Ayon sa ulat, ginagamit ng Ukraine ang UJ, 22 airborne isang drone na kayang magdala ng pampasabog o maraming bombang inihuhulog mula sa ere. Ipinagmamalaki nito ang abot na 500 milya, 800 kilometro, at ang Morok na kayang bumiyahe ng 100 at 86 milya, 300 kilometro. May dalang 66 na libra o 3 kilo ng pampasabog. Gumamit din ang Ukraine ng jet-powered UJ, 25 Skyline at long-range UJ, 26 Beaver sa mga pag-atake sa Moscow at ibang rehiyon sa paligid ng Rusya. At ang AQ-OSA, 400 scythe na nagsimula bilang isang simpleng volunteer program ngunit ngayon ay pumasok na sa serial na produksyon at ginagamit na ng sandatahang lakas ng bansa. Marami pang ibang halimbawa ng iba't ibang uri ng drone. May malalaki, may maliliit, may mga disenyo para sa pagmamanman at pangangalap ng impormasyon. At mayroon ding ginawa para maghulog ng bomba o kahit magsagawa ng kamikaze na pagsalpok sa mga tangke ng kalaban, mga kuta at mga konsentrasyon ng tropa. Magkakaiba ang bawat isa at may ilan na mas matagumpay kaysa iba. May ilang nasubukan, nagamit sandali, pero tinanggal din ng lumiit ang pakinabang. Samantala, naging pangunahing sandata ng Kyiv sa ere ang iba. Ginagamit araw-araw para sa mga pag-atake sa mga linya ng harapan at lampas pa roon. Napahanga pa ng Ukraine ang mundo sa pamamagitan ng pagdadala ng mga drone mula sa himpapawid papunta sa tubig na nagbunga ng mga tulad ng Magura. Multipurpose na walang taong sasakyang pandagat na kayang gamitin sa reconnaissance, surveillance, pagpapatrolya, search and rescue, maritime security, mine counter operations, at combat mission. Nakilala si Amagura dahil siya ang unang sea drone sa mundo na nakapagpatumba ng kalabang sasakyang panghimpapawid sa kasalukuyang digmaan. Matapos mapabagsak ang isa sa 50 milyong Su-30 fighter ng Russia mula sa himpapawid dahil sa direktang tama ng missile, binubuksan ng iba't ibang klase ng drone ng Ukraine ang samot-saring kakayahan para sa opensiba. Pwedeng gumamit ng mas maliit at murang mga drone sa maramihang bilang sa delikadong lugar. Kahit may masira, may makakalusot pa rin sa depensa ng kalaban para tamaan ang importanteng target. Maaaring gamitin ang maritime drone sa dagat itim at iba pang dagat para pigilan ang mga barko ng Russia, atakihin ang mga daungan, or gumamit ng long-range drone para wasakin ang malalaking target. Daan-daang milya mula sa mga hangganan ng Ukraine. Isa pang malaking kalamangan para sa Ukraine ang pagkakaroon ng napakaraming drone at ang pag-abot sa puntong kaya na nitong gumawa ng mga ito sa napakalaking dami. Binubuksan nito ang maraming kapanapanabik na oportunidad sa kalakalan para sa dumaraming kumpanyang pangdepensa ng bansa. Sa katunayan, maraming bansa sa NATO sa buong Europa at iba pang mga bansa sa buong mundo ang nagpapakita na ng aktibong interes na makipagpartner sa ilan sa mga kumpanyang Ukrainian na ito. Namumuhunan o nakikipagtulungan sila
para magbukas ng dagdag na pasilidad sa pananaliksik, pag-unlad, at paggawa sa sarili nilang teritoryo. At ang mga pioneer ng drone sa Ukraine tulad ni Oleksandr Krakov ay nangunguna sa matapang na bagong yugto ng pag-unlad ng militar ng bansa. Ipinanganak si Krakov sa Ukraine, pero ipinadala siya mula Kiev patungong malamig na Siberia sa Russia noong bata pa siya dahil takot ang kanyang ama sa epekto ng sakunang nuklear sa Chernobyl. Sa edad na 47 si Krakov, dating inhinyero, ay may-ari at nagpapatakbo ng kumpanyang Ukrainian ng drone na TSIR. Isa rin siya sa mga unang negosyante sa industriya ng drone sa Ukraine na naghahanap ng pakikipag-partner sa NATO at nagsisilbing halimbawa para sundan ng iba. Ibinabahagi ang teknolohiya sa mga kasosyong Europeo para mapalakas ang depensa ng kontinente at makalikom ng pondo para sa mga puwersa sa Kyiv. Kasalukuyang nagpapagawa ng bagong planta ng tactical na drone sa Finland ang kumpanya ni Krakov na dapat makatulong upang magbigay ng tuloy-tuloy na supply ng karagdagang mga drone para sa mga brigada ng Ukranya, habang nagbibigay rin sa TSIR ng access sa pondo at iba pang mga yaman mula sa kanluran. Ang mga drone na gagawin sa planta ay mostly quadcopter na kayang lumipad ng hanggang 15 kilometro para sa short-range na pagmamanman at pag-atake. Kasama rin sa production ang Finnish na kumpanyang Suma Defense Public Limited Company. Ang proyektong ito ay panalo para sa lahat ng kasali. Ang Finnish Defense Company ay natututo mula sa mga nangungunang gumagawa ng drone sa mundo. Magagamit nila ang karanasang iyon para tulungan ang Finland na tuklasin at paunlarin ang sariling kakayahan sa offensive drone na magiging mahalaga. Kailangang ipagtanggol ng bansa ang sarili laban sa posibleng pananakop ng Russia tulad ng Ukraine. Ang Finland ay may 800 at 30 milya o 1,300 at 40 kilometro ng hangganan sa Russia. Maaaring ito na ang susunod na target ng Kremlin, lalo na kung totoo ang mga ulat na nagpaplanong umatake si Vladimir Putin sa isa o higit pang bansa ng NATO. Kaya mahalaga para sa mga bansang gaya ng Finland ang makipagtulungan sa Ukraine. Palalalimin nito ang kanilang kaalaman tungkol sa drone warfare at matutulungan silang mas maging handa sa anumang maaaring mangyari. Kabilang na ang posibilidad na magpadala ang Russia ng mga grupo ng drone na tatawid sa kanilang mga hangganan papunta sa kanilang mga bayan at lungsod. Samantala, malaki rin ang benepisyo ng kumpanyang Ukrainian na gumagawa ng drone sa kasunduang ito. Mahalaga ang planta ng paggawa ng drone sa lupaing sakop ng NATO dahil kung ayaw ng Kremlin ng ikatlong digmaang pandaigdig, wala itong magagawa para pigilan ang TSIR sa pagbuo ng drone sa Finland. Hindi rin ito makakapagpakawala ng Shahid o magpaputok ng ballistic missile sa hangganan. Kaya mapipilitan lang itong manood habang patuloy na gumagawa ang planta ng daan-daan, kung hindi man libo-libong drone pa, na idadagdag sa puwersa ng Ukraine. Alam nila na bawat isa ay kayang pumatay ng sundalong Ruso o sirain ang mahalagang gamit tulad ng tangke o armored vehicle. Ang pakikipagtulungan sa Finnish na kumpanya ay tumutulong sa drone makers ng Ukraine na magsimula ng koneksyon sa labas ng bansa at pumasok sa NATO alliance. Maaaring magbunga ito ng dagdag na pakikipag-partner sa ibang kumpanya sa ibang bansa. Hindi magtatagal. Posibleng magtayo ng mga base ng operasyon sa Scandinavia, Baltics, Poland, at iba pa ang maraming kumpanya ng depensa ng Ukraine. Bukod dito, ang Suma Defense ang nagpopondo sa produksyon at pagdevelop ng mga drone. Nakapagtrabaho sila sa hindi bababa sa 3 prototype na handa na para serial na produksyon matapos ang field testing sa Ukraine, ayon sa Chief Executive Officer ng kumpanya na si UC Holopainen. Anya, karamihan sa mga kumpanya ay gustong mag-develop ng mga drone mula sa unang konsepto. Sinasabayan namin ang gumagalaw na trend at kumukuha ng impormasyon kung aling mga sistema ang epektibo sa totoong digmaan. May teknolohiya at real-time na datos tungkol sa mga kaganapan. Ang ilang drone na gawa sa planta sa Finland ay ipapadala rin sa ibang bansa ng NATO. Marami sa mga ito ay direktang ipapadala sa Ukraine na magdadagdag ng opsyon ni Kyiv laban sa mga Ruso. Bahagi lang ang proyektong ito ng mas malaking planong Flywell, isang consortium ng mga Ukrainian na gumagawa ng drone na kayang targetin ang mga ari-arian ng mga Ruso sa himpapawid, dagat at lupa. Hanggang 1,200 at 43 milya o 2,000 kilometro ang layo mula sa kanilang pinagmulan ng paglulunsad. Layunin ng konsorsyum na makalikom ng 50 milyon
para palawakin ang kapasidad sa produksyon sa Europa. Para ponduhan ang mga bagong inobasyon at teknolohiya sa digmaan gamit ang drone, ang mga hydrogen-powered drone ay kayang lumipad ng mas matagal kaysa sa mga baterya gamit na modelo. Gumagawa rin ang Flywell ng daan-daang libong drone taon-taon. Kumilos sila ng ibang-iba kumpara sa kanilang mga katapat sa Europa, na kadalasan ay gumagawa lamang ng mas kaunting bilang ng mas mamahaling mga sistema na sadyang hindi magiging praktikal sa uri ng digmaan na kinakaharap ng Ukraine. Mas epektibo sa kabuuan na magkaroon ng mga drone na abot kaya at madaling gawin ng mararamihan kaysa sa mga drone na napakamahal gawin at dahil dito ay hindi maaaring gamitin sa malalaking grupo. Sa madaling salita, marami pa rin kailangang matutunan ang malaking bahagi ng Europa tungkol sa digmaang gamit ang drone. At ang Ukraine ang pangunahing pinagkukunan ng kaalaman pagdating sa paksang iyon. Kailangan nitong tiisin ang regular na pag-atake ng drone ng Russia kung saan umaabot o lumalagpas sa 800 drone ang tumatawid sa hangganan ng bansa sa isang gabi. Sa kabila nito, dahil sa mahusay na depensa sa himpapawid, napapabagsak ng Ukraine ang halos 80% ng mga drone ng tuloy-tuloy. Maraming bansa sa Europa, kahit na iyong mga nagsusumikap na i-modernisa ang kanilang mga militar at maghanda para sa posibleng digmaan laban sa Russia, ay mahihirapang makamit ang ganitong antas ng tagumpay sa ngayon. Noong Setyembre, nang tumawid ang halos 20 drone sa hangganan ng Poland, nakita ng mundo ang kahandaan ng mga bansa ng NATO sa pagtugon dito. Nagpadala ang Air Force ng Poland at iba pang NATO bansa ng fighter jet para pabagsakin ang mga drone. Pero 4 lang ang napabagsak nila. Isang fighter jet ang aksidenteng nagpaputok ng misil sa kalapit na tirahan, na sumira sa bubong pero walang nasaktan. Ito ay naging magulo at medyo mahina na tugon sa isang maliit na grupo ng mga Russian drone kumpara sa mga pumapasok sa Ukraine gabi-gabi. At din sa ito ay nagdulot ng pag-aalala sa marami sa Ukraine at sa ibang lugar para sa kinabukasan ng Europa. Sabi ni Grakov, mahina o di maganda para sa Ukrainian Air Defense Team ang makapagpabagsak lang ng 4 na drone sa isang gabi. Ayon kay Grakov, mas malaki ang gastos ng NATO sa gasolina ng jet laban sa drones kaysa sa ginastos ng Russia sa paggawa ng mga iyon. At nababahala siya na hindi sapat ang bilis ng pag-aangkop ng mga bansang Europeo at hindi nila tunay na natututuhan ang mga aral na sinusubukang ituro ng Ukraine sa kanila. Sa Ukraine, ang drone ang pangunahing dahilan ng pagkamatay at pagkasugat ng mga sibilyan. At lalo pang tumaas ang bilang nito sa 2025 habang dumarami ang drone group ng Russia at tumitindi ang mga atake nila. Kung ang ibang bansa ay haharap sa parehong grupo ng drone at pag-atake, may dahilan si Grakov at iba pa na matakot sa bilis ng paglala ng sitwasyon at posibleng dami ng namamatay. Sa kabutihang palad, handang matuto at makipag-ugnayan sa mga defense contractor ng Ukraine ang maraming bansa sa NATO. Halimbawa, kamakailan ay inihayag ng United Kingdom na makikipagtulungan ito sa Ukraine sa isang proyekto para simulan ang magkasanib na produksyon ng mga interceptor drone. Makakatulong iyon sa mga puwersa ng Ukraine na labanan ang napakaraming Russian Shahids na tumatawid sa kanilang mga hangganan at pumapasok sa kanilang mga teritoryo gabi-gabi. Ang proyektong tinawag na Octopus ay nasa negosasyon pa, ngunit inaasahang ipapatupad sa mga susunod na buwan, ayon kay Ministro ng Estado para sa Depensa ng Britanya, Luke Pollard sa Bloomberg. Sa lalong madaling panahon, magpo-produce kami ng humigit kumulang 2,000 drones bawat buwan at sadyang ipapadala ang lahat ng ito sa Ukraine para magamit nila sa pagharang ng mga Russian drones. Paliwanag ng ministro, sa United Kingdom muna magsisimula ang produksyon ng drone, pero maaring ilipat sa ibang lugar kung kailangan. Mahusay ang United Kingdom sa R&D at advanced na paggawa para matugunan ang pangangailangan ng Ukraine sa labanan. Pwede tayong magdagdag ng bagay na wala ang mga Ukrainian. Dapat tayong mabilis at mauna. Ilang bansa sa Europa ang kasalukuyan ng nakikipag-usap para sa mga kasunduan o kaya'y nagtutulungan na kasama ang mga tagagawa ng drone ng Ukraine. Halimbawa, opisyal na nakipag-partner ang Slovakia sa Ukrainian drone maker na Skyton noong 2024. Ang Skyton ay gumawa ng Rayber drone na kayang lumipad ng 2,000
at 500 kilometro at hanggang 28 oras. Nakapag-ipon sila ng higit 10 milyong euro, 116M mula ibang bansa ang nakuha para maitayo ang planta sa Slovakia. Nagbukas sila ng international na pasilidad dahil sa takot na maging target ng Russia ang mga pabrika nila sa Ukraine, ayon kay Alexander Stapura. Inanunsyo rin ng kumpanya ang pakikipag-partner sa United Kingdom at Denmark. Inamin ni Stapura na may kalakasan at kahinaan ang pagtatrabaho sa Europa. Nagbibigay ang paggawa sa Europa ng access sa global at NATO market para sa Skyton. Pero may mas mataas na gastos at mahigpit na regulasyon. Mas mabilis mag-upgrade ang mga Ukranya na inhinyero kaysa sa Europa dahil mas malapit sila sa end user. Ang Firepoint ay kumpanyang depensa ng Ukranya na tumatanggap ng suporta at puhunan mula Europa. Naglaan ang Denmark ng 500 milyong krona, 77 milyon, para tulungan ang kumpanyang nasa likod ng Flamingo long-range missile na magtatayo ng operasyon sa Denmark. Tulad ng Skyton, umaasa ang Firepoint na ligtas ang kanilang operasyon sa lupa ng NATO laban sa mga pag-atake ng Russia. Lahat ng produkto mula sa pasilidad ay ibabalik sa Ukraine para suportahan ang kanilang digmaan. Marami pang kumpanya ng drone ang pwedeng makinabang sa ganitong suporta sa mga susunod na linggo at buwan. Ayon kay Mikhailo Fedorov, Deputy Prime Minister ng Ukraine, noong 2022, sampulang ang drone makers sa Ukraine. Ngayon may 500 na. Pagkatapos ng digmaan, malamang makatanggap ang daan-daang kumpanyang iyon ng napakaraming alok, kasunduan, at panukala mula sa ibang kumpanya sa buong mundo. Sabik na mag-invest sa kanilang mga produkto at matuto mula sa kanilang mga karanasan. Walang duda, magbibigay ito ng malaking tulong sa ekonomiya ng Ukraine pagkatapos ng digmaan. Patuloy nilang mahusay na ginagawa ang iba't ibang unmanned aerial vehicles na tumutulong sa Ukraine na manalo sa digmaan. Alamin ang tungkol sa lakas ng mga drone ng Ukraine at kung paano ang isang kamakailang pag-atake ng Kyiv ay higit pang nagpahina sa industriya ng langis ng Kremlin sa videong ito. Gusto mo bang makita ang iba pang kakayahang pandigma ng Ukraine? Panoorin ang videong ito na tumatalakay kung paano ginagamit ng mga puwersa ng Kyiv ang mga advanced na electronic warfare system para wasakin ang mga misil ng Russia nang hindi man lang nagpapaputok ng kahit isang bala. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated at alam ang mga pinakabagong balita mula sa mundo ng militar.